Mas mahina pa siguro kung itatanong natin mga kalapatids, ano ginawa para manalo yung ibon? Pag Norte ako, Kabanatuan. Laging gusto natin makabili tayo ng champion. Hindi nyo iniisip na dapat makabili ako dun sa totoong nagbibreed. Mga kalapatids, dito uli ako ha. Joel Regalario, itong loop ko, nakikita nyo, part ng loop ko is sa Montalban Rizal. Sabi nga nila, disadvantage na area, pero ang importante, pinipilit nating manalo kahit paano. Yun, siyempre bago ang lahat, maraming salamat ulit Sir Joel sa pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Ayan mga kalapatids, nabitin si Sir Joel sa atin mag-share ng tips. Kaya may ipapakilala siya sa ating ibon. I-istorya niya sa atin yung latest niyang winner nung last North Derby race. So mga kalapatid, parang naanggihan tayo ng konting swerte kasi gaya nga nasabi ko, ewan ko kung narinig nyo sa discussion namin ni Art, pero sa ibang video siguro nandun na ang Montalban is napaka-disadvantage na area. Why? Kasi North and South, mga kalapatids, laging tayo maiksi yung distance. Pero ang ibon natin dumadaan doon sa mga kalaban natin na mas malaki, mas mahaba yung distansya sa atin. So, maliit na disadvantage, lalo na kung madali yung karera. Pero kung mahirap yung karera, pare-parehas na kami. Nagulat lang ako, this last MFC, NDR, last lap Apari, nakakuha po tayo ng port, ng auction. Auction winner po tayo, pang port sa Young Bird, then pang port sa OB. So, bihira pong mangyari to. Kung ako, nasa area ng Valenzuela, Malabon na Botas, that time, sure, 100% tayo yung champion doon. Pero, at least nakikita natin, ngayon pa lang nga, medyo nakikita ko ngayon na yung ina-expect ko sa mga litar, mas marami pa pala silang pwedeng gawin. So, yung ibon natin, ang band number niya is MFC 24578231. Blue bar siya, kak. Nung nangyari yon, ang laging tanong is, sir, ano lahi niyan? Ano pasok niyan? Ang totoo po nun, hindi po ako nag-breed ng ibon na yon. Pinadala lang yun dito para ilipad. So kahit hanggang ngayon, hindi ko tinatanong yung may-ari ko ano lahi kasi ako, hindi ako particular dun sa mga lahi. Basta ako, alam ko kung ano yung gusto kong gamiting ibon at ano yung gusto kong idagdag dyan. Yun lang yung mga importante sa akin. Kailangan kilala ko yung ibon. So, kung may mag-champion yung ibang tao, hindi ko siya tatanungin kasi hindi ako interesado sa ibon niya. Kung mag-champion din yung kaibigan ko, baka hindi ko rin siya tanungin kasi hindi ako interesado. Meron kasing mga fancier na pag nagbigay sila ng ibon, pag nag-champion yung nabigyan nila, ang iniisip agad nila, kanila yung ibon. Pag hindi kanila, sinabing hindi kanila, sasabihin nila, akin yun, kaya lang hindi na sinabing akin. Yung credit dapat sa akin mga ganun. So, paano nga ba tayo magkalapate? Nagkakalapate tayo at our expense. Kung sa pansarili nating kasiyahan. Pero, antayin natin sila yung magsabi. Huwag nating ipilit na kaya sila nanalo. Tapos yung lahi-lahi, mas mahina pa siguro kung itatanong natin mga kalapatids, ano ginawa para manalo yung ibon? Una, sinabi nga sa inyo, medyo mahirap yung location. Pero ano yung ginawa para manalo yung ibon? Ako rin, ganun lagi ako eh. Si Benito Goke nga, tinanong ko minsan yan eh. Anong tinitignan mo pag maganda yung performance sa isang ibon? Tignan mo kung ano yung kakaiba sa kanya. So, ibig sabihin wala tayong general rules regarding sa pagpili ng magiging winner at saka pag-evaluate ng magiging winner. Hanapin natin siguro yung kakaiba. Pero yung ginawa sa ibon, sigurado, alam natin. Siguradong yun yung ginawa mo, nakatulong. So, ano nga ba ginawa natin kay 3-1? Si 3-1 po may kapares. Ngayon, nung time ng loading, Friday ng loading,
Friday ilo-load. Nung kinuha ko siya, yung kapares niya, dinadrive niya para mangitlog. Yung pag naghahabol, di ba, yung mangitlog. So, kinuha ko na siya. Na-load na namin. Pag uwi ko, pag akyat ko uli dito sa loob, sa taas, may itlog na yung ano niya, yung, yung kapares niya. Ibig sabihin, umalis siya na alam niya walang itlog. Alam niya mangingitlog pa lang. So, siguro, isa yun sa mga factor. Second factor, lagi kong binabanggit sa inyo yung midpoint o yung breaking point. Pag norte ako, Cabanatuan, alam nyo ba na twice a week, pupunta ako ng Cabanatuan, binibitawan ko siya around 10 o 11 a.m. Pupunta ako doon. Sinasadya ko yun. Gumagastos tayo. Ang dala-dala ako ibon kasi itong year na to hindi talaga ako palaro. Yung mga nilalaro natin is out of kailangan lang may nailoload ako kasi may loading area dito si MFC. So, isa yon na kailangan mayroon tayong mid-toss or breaking point. Which is, karamihan sa atin na neglect. Yung iba alam yun, gustong gawin pero walang financial na kakayahan. Ako din, that time, talagang buti, salamat doon sa mga kaibigan natin sa Cabanatuan, na pagdating natin doon, libre na tayo kain. Minsan may padala pambigas. Kaya masaya. Nagko-commit lang po kasi ako eh. Ang dala-dala ko sing ibon nung una, 4 na lang. 2 sa akin, 2 doon sa mga taga rito. Then, nung lumaon, ang dala na lang natin, 2. Tig-isa kami ng tropa na wala na rin yung 2. So, nung nangyari yun, all the effort na masaya, napakasaya. Kaya nga lang, sabi ko, bakit ang kailangan unang tanong, ano lahi ng ibon? Which is immaterial, hindi naman ako siguro maglalaro ng ordinaryong ibon. By the way, yung mga sinasabi ko po is sarili ko pong opinion to. Hindi ko po sinasabing tama ako o mali kayo. So, napag-uusapan lang, in short, napag-uusapan lang. And then, siguro, so much para doon kay 3-1, give natin yung credit sa nag-bridge, Eugene Go. Give natin yung credit sa naglipad, which is ako. Then, yung next news, yung second na pag-usapan natin, kung eto po, para lang dun sa mga followers ni Art. Siguro mag-out ako ng 10 ibon, magpapasoksok kayo sa akin at very very minimal price. Maliit na presyo, siguro half nung ordinaryong price. So, unahan na lang makapagpadala ng singseng. Yun yung isa. Then, siguro tatanggap ako ng ilang fancier na gustong maglaro ng South. Next year, bali, release yung ring ngayong January. Gusto nyo magpalaro rito sa low. Malay nyo, magawa nyo rin yung kay 3-1. Magawa natin yung kay 3-1. Na magkakaroon kayo bigla ng ibon na winner. Na hindi kayo nagda-doubt na eto bang ibon ko gagawa. Kasi minsan nga yun nga. Laging gusto natin makabili tayo ng champion. Hindi nyo iniisip na dapat makabili ako dun sa totoong nagbi-breed. Hindi yung mapunta kayo sa isang grupo, nagchat-chat kayo, mag-uusap yung 3, ang galing nito, ikaw din, kasama doon sa, ay, ang galing nga, bili nga ako nun. So, wag po tayo malikot sa ibon. Pag ano yung naunang ibon nyo, na alam nyo, kailangan nyo, yun na yun. Isipin nyo na lang kung paano nyo siya magagawa. So, siguro, etong South, tatanggap ako ng mga 5 set na ilalaro natin yan sa MFC, ilalaro natin. Magpa-purchase tayo ng ring ng then padala ko sa iyo ring, pag inakay na, padala niyo sa akin. Usap tayo kung paano. Then, yung pinakahuli regarding my birds. Meron pa akong ibibigay kay Art na ibon. Naka-personal ring ko po yun. Famous Andre Litar. Siya na po bahala. Sabi ko sa kanya, ipaparapol niya yun. So, tanungin niyo si Art kung paano o ano. Pero sigurado mapupunta doon sa mga followers niya. Yun po yung tulong natin sa community. Kasi madaming nag-champion, maraming nanalo ng napakalaking pera. Pero ang pagkatapos noon, ano nangyari? Hindi na uli siya winner. At ang masaklap noon, ano yung naitulong niya sa community? Pag nanalo ka, kailangan ibalik mo yung kalahati man lang sa community. Not in terms of winnings. Marami kang pwedeng ibalik sa community. Hindi yung pag nung nanalo ka,
nag-aaway-away na kayo kung kaninong lahi yun. Madalas nakikita ko yan sa magkakaibigan. Pag may nanalo, solo winner, anong nangyayari? Aking ibon yun eh, ganito nangyari yun. May isang kwento rin yung isa. Ganito kasi yun eh. Wag po tayong ganun. Sa atin, laro lang, enjoy, and have more friends. Happy New Year mga kalapatids. Yo, yan, maraming salamat Sir Joel. Yan, abangan nyo, may isa pang part na gagawin kami dito kay Sir Joel.